Sa pinakauling tala ng NDRRMC mga kapuso, 11 na ang patay dahil sa kambal na pananalasa ng Bagyong Mario at Habagat. Marami pa ring lugar sa Luzon ang lubog sa baha. Narito po ang report ni Victoria Tulad. Sa aerial video na kuha nitong weekend, kita kung gaano pa rin kalawak ang bahang kailangang lusungin ng mga residente sa mga bayan ng Bangar at Luna sa La Union. May mga highway na di pa rin madaanan dahil lubog sa baha. Hanggang dibdib daw ang pinakamataas. Sa Santa Barbara, Pangasinan, kanya-kanyang diskarte ang mga motorista at pasahero ngayong baha pa rin sa ilang kalsada. May pinipilit lumusong sa baha at ilan naghahanap na lang ng ibang ruta. Lalim, dala lang po sa Kalasyaw. Di ba kaya? Di ba kaya? Mabigat tong dala ko. Hanggang ngayon, marami pa rin pamilya sa mga evacuation centers sa Pangasinan. Baha pa rin kasi sa kanilang mga tinitirhan. Ayon sa PDRRMC ng Pangasinan, 3 lungsod at 15 munisipalidad sa lalawigan ang nakararanas pa rin ng baha. May nakahandang relief goods naman na na-prepare ng LGU, pati sa DSWD, tuloy-tuloy po ang pagbibigay, pati feeding program pa. Always advise the children and the parents, make sure na itong mga anak nyo, huwag nyo silang palalaruin sa baha. And of course, kasi because of that leptospirosis. Nakapanlulumo rin ang pinsalang dulot ng Bagyong Mario sa agrikultura. Sa Bacara, Ilocos Norte, lubog sa baha ang ekta-ektaryang pananim. Mahigit 1 linggo ng baha sa mga palayan mula pa noong manalasa ang Bagyong Luis. Doble pasakit din ang hatid ng mga Bagyong Luis at Mario sa 12 bayan sa Tarlac. Tumataas pa rin ang tubig sa ilang bahagi ng probinsya dahil sa pag-agos ng tubig mula Nueva Ecija at Pangasinan. Mahigit 1,000 pamilya ang nananatili sa evacuation centers. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, di bababa sa 11 ang patay sa kambal na pananalasa ng Bagyong Mario at Habagat. Kabilang dyan ang isang batang 13 taong gulang na taga Cavite. Natangay sila ng kanyang kuya ng mangisda sila kasama ang kanilang tsuhin sa Dasmariñas nitong Biyernes. Nakita ang labi ng bata sa kawit. Hindi pa nakikita ang labi ng kanyang kapatid. Nagluluksa rin ang pamilya ng estudyante ng University of Santo Tomas na si Siegfried Nathan Arcilia. Namatay siya na makuryente sa kasagsagan ng bagyo. Sino mga dapat sisihin natin? Yung mga community nandun na nalaman nila na meron palang incident nangyari doon. Bakit hindi nila inireport yon sa authorities na dapat ipapatay na yon? Mag-request na nila patayin yung power supply doon para hindi na maulit yung incident. Iniimbestigahan na ng Meralco ang insidente. Base raw sa inisyal na ulat, hindi sila ang may kasalanan sa aksidente. Victoria Tulad, GMA News.